umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mag-umpisa na. Welcome po tayong lahat sa Feast of Harvest Christian Ministry. At hayaan niyo po ako'y bumati dahil hunyo pa lang naman. Happy 30th year anniversary sa ating church. Ayan. Batiin po natin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga. Ayan. Good morning! Good morning! Yan, excited na po tayo umawit at magbigay papuri sa ating Panginoon. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa mga biyayang ipinagkat niyo po sa aming buhay, Panginoon, sa kalakasan at sa malulusog ng pangakitawan, Panginoon, maging sa magandang panahon, Panginoon, na pinagkaloob niyo po. Lord, dalangin po namin ang aming ay inyong patawarin sa aming mga kasalanan, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan. And Lord, we pray, Panginoon, ang mga aawit at mga tutugtog at ang mga tatayo sa inyong harapan, Panginoon, ay patuloy na inyong pagpalain ang kanilang mga buhay. Magkaroon po, Panginoon, ang malulusog na pangangatawan, Panginoon, at dinadalangin po namin, Panginoon, ang maghahatid ng inyong mensahe, Panginoon, ng aming mahal na pastor, na patuloy na biyaya at pagpapala sa kanyang buhay. Lord, we pray this morning na kami po ay makainin ng inyong mga salita, Panginoon, at tumagus po, Panginoon, sa aming mga puso't isipan ang mga araw na inyong dadalhin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, palakpakan po natin ang aming Panginoon. Hallelujah! Bye.
Talaga pong napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Patuloy po nating ihayag ang kabutihan at katakilaan ng ating Panginoon. Ika'y laging kapagmamahal. Ang iyong hawaan ay magkawala hanggan. May buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging napapagmamahal. Ang iyong hawaan ay magkawala hanggan. Pinupuri, sinasamba ka. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y tunay na katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. May buti-buti mo, Panginoon. Amen. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging kapagmamahal. Ang iyong pinupuri,
tayo po ay makakaupo na at makakinig ng salita ng ating Diyos. Maaari po bang palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating mahal na pastor. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Purihin nga po natin ang ating dakilang Ama. Palakpakan po natin siya. Pinupuri po natin ang Panginoong Diyos sapagkat sa araw na ito, bagaman nabati po natin ang mga tatay, noon pong nakaraang anniversary po natin, patuloy din po binabati natin unang-una ang Ama nating nasa langit sapagkat siya po ang pinakadakila na source po ng pag-ibig ng lahat ng mga tatay, kaya patuloy ho nating palakpakan ang ating Ama. Thank you, Lord. Happy Father's Day po. Yan, kaya sa mga kapatid po natin nasa abroad po, Happy Father's Day din po sa inyo at Happy 30th anniversary dahil ang anniversary po natin ay nagpapatuloy for the entire month. Ano po? Kaya pinagpapasalamat natin sa Diyos, marami po siyang mga bagay na nire-reveal at itinuturo po sa kanyang hinirang na church. Unang-una, kung nakakasubaybay po kayo dun sa mga preachings po natin, pinakilala niya po yung kanyang kalooban, yung kanyang katwiran, para sa isang mananampalataya. Ano ho yung mga tagubilin ni Jesus? Naalala niyo po yan noong nakaraang linggo po. At walang bagay na naitatago na hindi mailalantad. Walang bagay po na tayo po'y sinikreto na ito po ay hindi po maipapahayag, mga kapatid. Lahat po ng ating ginagawa ay lalabas at lalabas po sa takdang panahon ng paghuhukom ng Diyos. Gayon din naman po nung Wednesday, atin pong pinag-aralan na sino man ang nagnanais na sumunod kay Jesus. Magsabi nga ho ng amen? Yan. Pero ang pagsunod po ay hindi ganun kadali, mga kapatid. Ang pagsunod po kay Jesus, sabi po mismo ni Jesus sa Mateo 16:26 or 24 hanggang 26, mga kapatid, sino man ang nagnanais na sumunod sa akin ay kailangang tumalikod sa kanyang sarili, deny oneself, tumalikod. At sabi po, buhati niya ang kanyang sariling krus at sumunod sa akin. Hindi pala yun yung one time, big time lang na, Lord, I accept you as my Savior, automatic na, okay ka na. Hindi pala ganun ho yun. Kasi may bunga, magbubunga yun eh. Tama ho ba ang Biblia? Magbubunga po yun eh. Tinanggap niyo po si Jesus, pinapunta ko kayo rito sa harapan. Pero paglabas niyo po, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, lahat ng ginagawa po ng tao sa sanlibutan, walang pinagkaiba ho sa ginagawa ninyo. Kayo magtanong sa sarili ninyo, talaga bang si Kristo po ang inyong Panginoon o tagapagligtas? Palagay ko po, hindi. Kaya kung natuntun po natin yung mga bagay na yan, unang-una po, paano maliligtas ang tao? Tinuturo ho natin na ito po'y nakakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Pero yung faith po na yon, nilalakipan po yun ng bunga. Sabi nga po faith without works is dead. Ibig sabihin, mga kapatid, once nananalig tayo kay Jesus, ang magiging pag-iisip natin katulad po ng kay Jesus. Once na tayo po'y nanampalataya sa Kanya, ang atin pong tenga, magiging tenga ni Jesus. Once na tayo po'y tumanggap sa Kanya, ang Kanya pong dila, yun ang magiging dila po ng isang lingkod po ni Jesus. Can we say amen po? Ayan. Ngayon, Pastor, alam na namin ang daan ng kaligtasan. Wala pala ni isa sa atin pong matuwid. Lahat tayo nagkamali. Pero gayon na lamang po ang kabutihan ng Ama nating sa langit na ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak na anyone ho, kriminal ka man, mamamatay tao ka man, ikaw man po ay magnanakaw, sino man na sumampalataya kay Jesus ay hindi na po mapapahama kundi bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. That is the good news. Kaya nga lahat ng mga ginawa natin pong kapalpakan, lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga kalokohan natin, once you have accepted the Lord Jesus Christ,
Buburahin po ng Diyos yon. At dapat ho, hindi na kayo nag-e-enjoy doon kasi yung kasalanan po na kung saan namatay si Jesus. O yan ako, no? So ang pinakalayunin pala ng tao, makilala natin si Jesus. Bakit kailangan natin siyang makilala? Kasi dalawa po destinasyon ng tao, mga kapatid, mga kababayan namin, nasa online. Pag namatay ho tayo, pwede po tayo na makapiling ni Jesus. Pag namatay ho tayo, pwede naman po na mapawalay na tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Ano pong pipiliin ninyo? Pagka ho tayo namatay, kasama po natin si Jesus o tayo po ay mapapariwara na panghabang panahon. Kaya kung natuntun ho natin, Pastor, natanggap ko na si Jesus, lahat ng aral nyo po, sinunod na po namin, nakalagay sa Biblia, what will be in store for all of us? Ano naman po? Ito pong preaching na ito ay ginawa ko po dahil nung ako po ay kabahagi po ng graduation ng University of Santo Tomas, ang dami kong graduate, mga ilan po ba yun? 2 batches po yun eh. At ang graduate po sa amin sa kolehiyo po, yung unang batch po 4,000. Yung sumunod na batch po 5,700. Imagine niyo po, no? Ano ho yung mga preparation na ginawa namin? Alam niyo po mga kapatid, nakita ko sa mga estudyante ko, yung mga ibang, ang tawag ko natin doon, nagsunog ng kilay, yung talagang nag-aral mabuti, yun po talagang kahit na online po yung ating pagtuturo, nilakaran nila na talaga pong walang humpay silang nag-aaral araw at gabi. Dumating yung graduation. Ayan. Sa kolehiyo ho, meron po tayong mga awards na tinatawag Pagka po kayo nakaabot po, halimbawa lang ng 90 to 92 po, ang tawag ho doon cum laude. Cum laude. Mga Latin honors po Pag umabot ka ng 93 until 95 po, yun po ay magna cum laude. Pagka nakaabot ka po ng 96 hanggang 100, ang general average mo, ibig sabihin halos lahat ng grades noon puro 1. Summa cum laude. Summa cum laude ho. So meron kaming isang summa cum laude at karamihan ho cum laude, may mangilan nila na magna cum laude. Ano po yung naramdaman noon pong isang estudyante habang isinasabit ko po yung medalya sa kanya na siya po ang nagtamo ng pinakamataas po na karangalan doon po sa aming kolehiyo. Grabe po yung kanyang naramdaman, umiiyak siya. Ang mga magulang niya po, yung galang po talaga sa amin na naglalagay. Maraming salamat sir, maraming salamat po. Sabi ko, huwag kayo magpasalamat sa amin dahil ginampanan ng anak niyo yung kanyang katungkulan at siya po ay umaani ngayon ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Maski po nung tayo nasa high school sino po dito ang graduate with honors? Nung ako po'y nag-aaral sa Roosevelt meron kami nung batch namin 1992, meron kaming valedictorian, di ba Valedictorian yun ang magkakamit po ng ginto. Meron tayong salutatorian. Ewan ko kung ganun pa rin ngayon. May senior high school na kasi ngayon Ang salutatorian po magkakamit po ng silver medallion. Tapos meron pong first honorable mention. Third place po yun. Bronze ang makukuha nun. Tapos may second honorable mention at saka po meron pong third honorable mention po. Alam nyo, nung kami graduate nung naroroon po sa Roosevelt, nandun lang kami sa gilid. Habang sila po'y sinasabitan ng medalya, sabi kong ganun, siguro kung nag-aral din ako mabuti, meron din ako niyan Siguro kung halimbawa nagsunog ako ng kilay, makakakuha din ako ng medalya Pero ang nasa puso po natin, hindi kasi tayo nag-exert ng effort. Hindi tayo nagbigay po ng pinaka-the best natin para makamtan po natin ang mga gantimpala po na yan. Ngayon meron pong graduation na mas matindi dyan, mga kapatid. Kung yung mga estudyante ko nga sinasabitan ko ng medalya, naiiyak. Ito hindi kayo maiiyak. Magkakaroon kayo ng kagalakan. Kaya sa preaching natin ngayon, ang haba ng introduction, sa preaching natin ngayon, pinamagatan po natin, ano yan? Ang mga korona ng gantimpala sa langit. Excited na ba kayo? Hallelujah. Sabi ko po, bago tayo pumunta dyan sa korona ng gantimpala ng langit, iyakin muna natin na tayo po ay may Kristo sa puso natin. Kasi itong preaching na ito, ay para po sa tumanggap kay Jesus bilang Panginoon niya at tagapagligtas. Can we all say amen? Amen. Kasi baka mamaya, naku pastor, gustong-gusto ko yan. Sige, gustong-gusto ko na magkaroon ng corona. Yung pala iba po yung inyong kaligtasan Ulitin ko lang baka mapariwara po tayo Pag ang tao po
naniwala sa iba maliban kay Jesus, wala kang kaligtasan. Ang sakit nyo naman magsalita. I am the way, the truth, and the life eh. No one comes to the Father except through me. Pastor, mabigat na aral ho yun. Talaga ho. Paano pag lumapit po kami sa mother niya? Wala kayong kaligtasan. Paano po kung lumapit kami sa mga santo? Wala kayong kaligtasan. Ulitin ko ho I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus. Pastor, mabuti po akong tao, wala kang kaligtasan, huwag ka muna magtamasan nito mga corona na ito, magplano po. Hindi nakukuha ang kaligtasan sa mabubuting gawa. Pastor, miyembro naman ako ng iglesia o kaya ng church ng Peace of Harvest. Hindi sa membership po, it is by your own personal relationship. Ngayon, ano-ano ho yung mga gantimpala na yan? Para makamtan po natin, inaanyayahan ko po na tayo po muna yung manalangin ho para ma-open po yung ating mga isipan sa lahat ng preaching na ito. Magandang umaga, Ama, at patuloy ka naming pinapasalamatan sapagkat binubuksan mo ang puso, isipan, at ang lahat ng aming gawain po upang maunawaan namin, Panginoong Ama, ang lahat ng mga mahahalagang gantimpala na ipagkakaloob mo, lalong-lalo na sa mga nagtsatsaga at patuloy na lumalakad sa iyo pong banal na kalooban. Ngunit bago po sa lahat, atawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagmamataas, sa mga sinabi ng aming mga dila masasakit na pananalita, sa lahat ng galit sa aming mga puso po at hindi pagpapatawad, gayon din naman po, Panginoong Ama, ang lahat ng mga naging Diyos-Diyosan po ng aming buhay. Panginoon, from the top of our head to the soles of our feet, patawarin niyo po kami at buksan niyo po ang aming matang espiritual po upang maunawaan namin, Ama, ang lahat ng mga pag-aaral na ito na ihahatid po sa amin ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya Ama, maraming salamat. Ang mataas na kalwalhatian po ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Ama. Hallelujah. Sa pag-aaral niyo, Pastor, ilan po ang corona o gantimpala? Sa pagbuklat ko po ng Biblia at pag-aaral ho, meron po tayong 5 makukuha. 5. Pwede ho bang makuha ng isang tao ho yan? Pwede. Pero hindi ganun kadali. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, naramdaman ko po yan nung ako po ay nasa high school, nasa isang tabi po ako. Lahat ng ina-awardan po, mga kapatid, they are reaping all their success. Tapos nasa huli yung pagsisisi. Kung sana, nag-aral akong mabuti. Nabigyan din sana ako ng medalya. Pero maisip-isip ko, the mere fact na nakagraduate ako, baka ako kasi ma-focus dito Baka sabihin nyo po, ay talagang tatargetin ko yan. Pero nakakalimutan nyo po, yung proseso ng kaligtasan ninyo, iba pala. Hindi ka pala makakakuha. Bakit to? May deficiency ka, hindi ka pala gagraduate. Sabi ng isang estudyante ko, Sir, gusto ko pong graduate. O, bet ano naging problema? Incomplete ho yung isang subject ko. Nasa na yung teacher mo? I-complete mo. Namatay na ho ng COVID din ako. Sabi kong ganun, paano yun? Deficiency yun O, ginawa namin ng paraan po. Hanggat may deficiency ka po, hindi ka makakagraduate. Pag deficient ka po sa aral ni Jesus at hindi mo alam ang daan ng katotohanan, hindi ka makakakuha nito, manapay makapasok sa langit. Kaya wag ho nating isa sa puso ito na yan ang tatargetin ko. Susunod na lang ho yan. Ang dapat una nating ilagay, maliligtas kaya ako nakasama ni Jesus. Kaya ano pong sinasabi ng Biblia tungkol sa mga aral na ito? Buksan nun natin ang sinasabi po ng aklat po ng unang Korinto sapagkat dito natin makikita yung rewarding and awarding po Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Ang bigat pala ho. Padadaanin po pala sa apoy lahat ng ginawa ninyo. Himbawa lang nagbigay ka sa mahirap, nag-preach po ako dito sa harapan, nagparaya po ako sa tao pong umapi sa akin, lahat po yan padadaanin sa apoy. Bakit? May reward kasi yan pag genuine yan nung sabi po dito, mga kapatid, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, dalawa kasi mangyayari Halimbawa yung pagbibigay na ginawa ninyo. Halimbawa lang magbibigay ako sa mahirap, Pastor. Kaya ito
nagsulat ako ng cheque, halimbawa lang ho, no, ito yung cheque ho, bibigay ko po sa mahihirap, pero bago ko po ibibigay, picture muna tayo. Ganyan. Nakita ng Lord yung motibo. Politiko ka kasi, gusto mong makita ng tao na matulungin ka. Pero yung isa naman po, halimbawa, no, nagsulat siya ng cheque, binigay na lang ng tahimik, hindi na nagpakilala, yung dalawang nagbigay na yon, padadaanin ng Lord sa apoy. Yung una ho, mali motibo dahil politiko siya, sunog yun. Yung pangalawa naman po, pinadaan ng Diyos sa apoy, talagang out of his heart's desire, na hindi na nagpakilala, nanatili. Ano mangyayari ho? Gayon man, kahit na pumasunog yan, maliligtas pa rin siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. At pastor, ano ho ba yung mga materyales na pinanggagawa ho? Minsan pag nagtatayo kayo ng bahay, ano ho? May tinatawag tayo, ano ba yung materialis puertes na tinatawag natin? Yung bahay ho, gawa sa buhos talaga, ano ho, kaya matibay. O kaya naman po, yung bahay ho, minadali, gawa sa pawid, gawa po sa nipa. Dumating ho yung malakas na bagyo, yung pong mumurahing materyales ho, sira, wasak, pero yung buhos ho, mananatili. Bakit? Saan bang ginawa ang lahat ng ating mga motibo? Kung itataas nyo lang ng kaunti ho yan sa unang Korinto 3:12, sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 12, meron kasing gagawa na gawa po sa ginto, gawa po sa pilak, gawa po sa mamahaling bato. May gagawa naman po, gawa po sa kahoy, gawa po sa dayami, gawa po sa damo. Dun sa tatlong materialis na yon, ano hong mananatili ron? Yung made of gold, silver, and precious stones? O kaya ho yung gawa po sa kahoy, yung gawa ho sa dayami, o kaya ho yung gawa po, mga kapatid, doon po sa tinatawag nating damo. Kaya ngayong araw ho na ito, saan ho gawa ang lahat ng nilalakaran ninyo? Is it made of gold? Is it made of silver? Is it made of precious stones? Ano ho ang mga gantimpalang matatamasa po natin? Unang-una ho, eto po, this is up for grabs. Meron ho tayong tinatawag ho na korona ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung korona na lahat ng kanyang titignan, bago yan titingin po limbawa sa mga masasamang babasahin, magmamataas yung mata na yan. Hahayaan niya kung ano mga aral ni Kristo muna ang lumapat po sa kanyang mata para covered po ang kanyang mata. Halimbawa ho, nakakita yan. Christian yan, ano? Nakakita ho yan ng isang babae, naka-miniskirt po. Sasabihin ng laman niya, tignan mo, ang sexy oh. Maganda tong babae na ito. Pero nagbabasa kasi siya ng Biblia, nakikinig siya sa pastor niya, papasok ngayon ito, Lord, ang kalooban niyo po itakpan ko ang aking mata, sapagkat sabi ng Biblia, Panginoong Diyos, sino man ang tumingin ng may kahalayan po sa isang babae, ay nangalon niya na sa pamamagitan ng kanyang puso. Kinuberan ng Word of God yung mata niya. Itong tao na ito, gustong-gusto na ho na magdaldal, magchismis. Sabi ko nga ho, ang sarap maging mariteso, yun ang gusto ng katawan natin eh. Napakasarap po talaga na magchismis. Pero ang sabi po ng Santiago 3, mga kapatid, ang dila ay pagkaliit-liit na sangkap ng katawan ng tao, at ano man ang sinasabi nito ay puro pagmamayabang po at puro masasamang pananalita. Kaya yung aral ng Diyos, kumover po sa kanyang bibig. Ayoko na maging marites, Panginoon, isinusuko ko na po sa inyo. Yan ang tinatawag nating korona ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Can we say amen? Gusto niyo po ng korona na yan? Pagka ako nagkaroon tayo ng graduation ho, may mga manonood sa Feast of Harvest, nakatingin lang sila. Sayang. Hindi ko sinunod yung sinabi ng pastor namin. Sayang eh. Sinasabi na ng Biblia, hindi ko pa grinap itong korona ng pagsunod. Ano ho ba ang sabi ng 2 Timoteo 4:8? Kaya naghihintay sa akin, ang sabi ni Pablo, ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sabihin nyo nga ho, namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yung mata na yan, tatakpan ng aral ni Jesus eh.
Yung dila na yan, tatakpan ng aral ni Jesus. Yung tenga ho na gustong-gustong makasagap po ng chismis, tatakpan ng aral ni Jesus. Yung kamay po natin na mahalay, tatakpan ng aral ni Jesus. Maging ang ating paa, ang lahat ng nilalakaran, ang buong pagkatao natin, tatakpan ng kalooban ng Diyos. At pag yan po ay sinunod ninyo, may takdang panahon po, matatanggap nyo po yung pong corona na yan. Ito po yung mga tao, mga Kristiyano pong excited na excited po sa muling pagparito ni Jesus. Tingnan nyo po yung sarili ninyo. Natatakot ba kayo sa second coming? Pag natatakot po kayo at feeling ninyo hindi kayo mararapture, wala kayong award na ito. Pero yung araw at gabi, ay naku, excited na ako, Lord. Naabangan kita mamaya. Bukas ng madaling araw, Lord, inaabangan kita. Sa mga susunod na buwan, inaabangan po kita, Panginoon. Ayan, nagsasabi ang puso ninyo na makakatanggap kayo ng corona ho ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit natatakot kayo sa rapture at pagdating ng Panginoon? Kasi lumalakad kayo sa labas po ng kalooban ng Diyos. Can we say amen? Paulitin ko lang ho, ito po for rewarding ito ha. Hindi po para maligtas kayo dahil ligtas na kayo eh. Kaya kung hindi pa kayo nananampalataya kay Jesus, wag po muna kayong makinig dito sa preaching na ito. Tanggapin nyo muna si Jesus kasi secondary na lang ho ito. Ito po ay para sa mga Kristiyano na nakatanggap na kay Jesus. O yan po, ipinutong sa iyo yung corona. Alam nyo po mga kapatid, sa amin ho, pagka nag-graduation, inuuna po yung pinakamataas ang napag-aralan. Kaya ho sabi nga ho kanina ni Brother Glenn, bakit ganun yung damit ninyo? Mukhang mabigat, pastor. Kasi alam niyo ho, pag natapos kayo ng undergrad, iba pa yung ilalagay sa damit mo. Pag natapos kayo ng masteral, iba pa yung ipuputong. Pag natapos po kayo ng doktorado, iba rin yung sombrero ninyo. Kaya sabi ko nga ho, sana hindi na lang ako nagtapos ng doktorado dahil ang bigat-bigat ho nung lahat ng aking kinakarga. Pero yung mga estudyante ho, makikita ninyo, wow, gaganon po sila talaga. Magtataasan po yung kanila pong mga kilay, nakikita na, ang galing-ganda naman nung Kasi parada ho yan, multicolored po talaga yan eh. At kung galing po kayo sa abroad, iba-ibang kulay ho, ang ganda hong tignan na habang nagpaparada po. Ganon din ho sa langit, masigit pa. Pag nakita nyo po, okay, si Juan de la Cruz, tatawagin po, nagpaparada kayong ganyan. May corona kayo nung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga hindi ho lumakad sa kalooban, nakanganga sila. Ay sayang, sana nakuha ko rin yun. Wala yung mata ko, ang ginusto ng mata ko. Ligtas yun ha. Kasi may mga ligtas naman ho na ang mata pa rin ho nila, puro mga makasalanan ang gusto po. Pero nagsisisi naman yan. Pero hindi yan sumunod sa kalooban ng Diyos. Sinunod niya po yung kalooban niya. Kaya nawala po yung tinatawag nating corona ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. O kaya kapatid kung gusto nyo po ng corona na yan, pasailalim nyo na po yung mata na yan sa aral ni Jesus. Yung kamay nyo po sa lahat ng turo niya. Yung dila ninyo, wag nang chismoso ho, wag nang magpalamura ho. Ipasailalim nyo sa aral ng ating Panginoon. Yung puso nyo hindi makapagpatawad, magpatawad na kayo. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Pangalawang corona. Posible pa, pastor, na 5? Pwede ho pwede. Ako nananalangin, meron sa ating makakuha dito sa Piece of Harvest ng 5. Nakapatong yun. Yun ho yung mga corona lahat nakuha ni Pablo, nakuha ni Abraham. Aba alimbawa lang ho ibang makakuha kahit hindi ko makuha ho Halimbawa makita ko ho, isa sa inyo, meron nung 5. Oh hallelujah, may representative ang Piece of Harvest. Kaya kaway-kaway din pag may time. Oh, nakita nyo po. Ikalawa, corona ng buhay. Naku, pinakamabigat at pinakamahirap makuha. Hindi po yan yung salvation corona yan ng buhay. This is the crown of life. Paano nakukuha yan? Ang sabi po dito sa Santiago 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Wow! In one way or another, hindi kasi tayo naging tapat Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, ay tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon para sa umiibig sa Kanya. Ito po yung nagsisilbi sa Panginoon. Namatay yung anak, tuloy pa rin. Pagkatapos namatay yung asawa, walang katinag-tinag. Pagkatapos mailibing yung asawa, tuloy pa rin sa Diyos. Tapos wag naman loobin ng Diyos,
yung nag-iisa niyang dalagang anak na-rape pa. Pinatawad pa yung nang-rape dun sa anak niya. Gusto niyo pa ho ba ng corona? Ayoko na niyan, pastor. Ang hirap niyan. Ngayon, gusto niyo po nung advance. Kahit yan lang ho, huwag niyong lalangin niya. Yan ang pinakamahirap na makakuha ho. Pero meron ho yan para makuha ninyo insigida. Alam niyo mangyayari? Basahin ko po sa inyo dito po sa aklat po ng Pahayag. Kaya nga habang pinag-aaralan ko to, Panginoon, ang hirap makuha nitong mga to. Pero I can do all things through Christ. Amen? Hallelujah. Ano po ang sabi ng Pahayag o Revelations chapter 2 verse 10? Dito po sa iglesia ng Smyrna, may ganitong mangyayari sa mga church members nila. Ano po yung mangyayari? Pahayag 2:10. Ayan. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ka ng diablo at ang ilan sa inyo ay susubukin. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang sa kamatayan. Sabi nga ho natin, kamatayan. Instant reward. Paano po? Punta po kayo sa Libya, mag-preach kayo. Sa Saudi Arabia, sabihin nyo, Jesus is Lord! Boom! Automatic reward, corona ng buhay. Kaya ninyo? Bihira lang makakakuha niyan. Yan ho yung magtitiis po. Pastor, paano ho magawa po? Gusto ko pong maging tagapagmana nitong corona ng buhay. Siguro po, dito na lang sa Pilipinas, wag na kayong umalis. Gusto ko pong pumunta sa Hulo. Ipangaral sa mga Abu Sayyaf. Sambala lang ho katapat ko. Corona ho ng buhay ang ibibigay ng Diyos. Kaya ho yung mga naririto, ito po, kasama rin po sa corona ng buhay. Mga kapatid ho natin, kahit may sakit kayo, naka-wheelchair kayo, itiwala nyo sa Diyos. Huwag nyong pabayaan, no? Lord, a-attend pa rin ako. Nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Alam niyo po, pag may masakit po sa tuhod ninyo, sa katawan ninyo, sabihin niyo po, Lord, hanggang sa kamatayan ko, pupurihin kita. Can you say amen? Amen. Corona ng buhay. Sa lahat ng mawawalan po ng buhay, alang-alang kay Jesus. Ito po, maraming mag-aatrasan dito. Kaya nga ako, habang binabasa ko po yung Biblia, sabi ko, Lord, ihanda mo talaga Feast of Harvest kasi dadating ang time, mamamatay kami para sa pangalan mo. Dahil magtatamasa kami ng corona ng buhay. Baka po halimbawa, kinurot lang kayo ng kalaban ng ganyan Ayoko na, pastor, ang sakit. Kinagat lang kayo ng langgam, atras agad Ito ho, pupugutan tayo ng ulo para kay Kristo. Minsan kasi mahal kayo ng Diyos tignan ninyo lahat ng ginagawa ninyo. Pastor, bakit ho yung anak ko, pagkadala-dalaga po, ginahasa ng 10 lalaki? Alam niyo po, yung pastor na yon, na yung anak niya po ginahasa, ang kanya pong pinamamahalaanan na church ngayon, napakalaki na, pinakamalaki sa Pilipinas. Meron ho siya. Ako nararamdaman ko hindi ko mahusgahan po, pero pinagkaloob na sa kanya ng Panginoon yung corona po ng buhay. Alam niyo kung bakit? Hindi nila ginantihan yun ang gahasa sa anak niya. Hindi po niya ipinakulong, hinayaan niya po yung batas ang kumindos. Pero pag ang Diyos pala ang gumanti, sagad hanggang buto. Alam niyo kung bakit yung 10 ng gahasa sa anak niya, patay na lahat ngayon. Tingnan niyo, nagpatawad ka lang, Diyos na ang kumilos. Amen po ba? Vengeance is mine, says the Lord. Kaya ulitin ko gusto niyo po ng shortcut para makakuha ng corona ng buhay? Mag-mission po tayo. Una na ho kayo, kung gusto niyo po, punta tayo ng Saudi Arabia, punta tayo ng Hulo, punta tayo ng Sulu, at pag sinabi sa inyong i-deny mo si Jesus, mamamatay tayo para kay Jesus. Wow, 2 na yan. Pangatlo ho, meron tayong tinatawag na corona ng kalwalhatian. Ayan. Corona ho ng kalwalhatian. Ito po intended para sa mga pastor. Kaya alam niyo po yung pagiging pastor, blessing ho yan. Minsan sumpa. Bakit siya pwede maging sumpa? Pag mali yung aral mo, higit kang hahatulan ng Diyos. Pero kung tama,
pastor lang ho makakakuha nito, pero huwag kayong mag-alala. Kasi ang isang ama ng tahanan ay pastor din ng kanyang nasasakupan na tahanan po. Pwede kayong magkamit nito kahit hindi kayo pastor ng church. Ano po itong sinasabi ng unang Pedro 5:2-4? Ito po palagi kong pinag-aaralan, ayoko po na ma-disqualify dito po sa corona na ito. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat yan ang nais ng Diyos. Ito po, kawan ito eh. If there are 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. Pangalagaan nyo nang hindi sila napipilitan o hindi ka po napipilitan sa pangangalaga ng kawan. Ano pa ho yung sabi rito? Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran. Ayan. Kasama po rito yung atin pong naglilingkod po sa multimedia, naglilingkod po sa lahat ng iba nating mga ministries na hindi po binabayaran. Kasama rin po yung pastor po diyan. Okay? Lahat po ng binigay natin ayon sa Panginoon at ang sabi dito, hindi po siya naging Panginoon kung hindi lingkod ng kanyang nasasakupan. Kaya naaawa po ako dun sa mga pastor po na ang tawag po sa kanila, dakilang sugo. Walang reward yun, baka hindi nga ligtas po yun eh. Pagka may church po nagtatawag ng kanilang pastor, dakilang sugo. Sino ba dakilang sugo? Si Jesus. Inaagawan niyo po. Pag sinabi niyo na po sa sarili niyo, I am the Son of God. Naku, kawawa ka kapatid. May ganun ba pastor? Meron no. The Son of God, the anointed and the appointed Son. Wala kang reward kapatid, maiimpyerno ka pa niya. Yun ang nga sinasabi ko, wag nating lalagyan din na most holy. Minsan yung mga titulo natin, most holy, pinakabanal sa lahat. Kasi mga kapatid, tayo po'y naglilingkod hindi dahil tayo po'y Panginoon sa ating nasasakupan, kung hindi naglilingkod tayo ng bukal sa ating kalooban. At ano mangyayari po? At paparito ang punong pastol at tatanggap kayo ng maluwalhating korona. Ayan, korona ng kaluwalhatian na hindi kukupas kailanpaman. Sino-sino pa yung pwedeng makabahagi po ng korona ng kaluwalhatian? Yung po nagtatrabaho kahit walang kapalit. Sino-sino po yan? Hindi lang pastor po yan. Yung mga volunteers po. Halimbawa sa church, meron tayo pong mga pinapakain, luluto kayo. Pawis na pawis po kayo sa loob ng kusina. Walang bayad, kayo yung nagluluto. Kasama kayo doon. Eh sino pa po? Yung halimbawa po, gumastos kayo. Ginagamit yung camera ninyo, telepono nyo yan, wala naman kayong kabayaran. At yung puso ninyo, galak na galak sa pagsisilbi po, kasama kayo sa korona ng kaluwalhatian. Pero yung talagang nagtiyaga po, hindi nag-aantay ng kapalit, kung hindi lumalabas ang lahat ng blessing sa Kanya, yan yung sinasabi ng Panginoon. Kaya kung gusto nyo po niyan at talagang maswak po, tanggapin nyo po yung tawag ng Panginoon sa inyo bilang pastor. Kasi karaniwan ho, pastor ho nakakakuha ng korona ng kaluwalhatian. Katangian ng pastor yan eh. 1, pangalagaan ng kawan ng Diyos. Minsan ho, gabing-gabi na, hindi ako nagrereklamo ha, kasi gusto ko po makakuha ng reward na yan eh. Huwag kayo magagalit sa akin. Minsan, pastor, may papagawa po sana ako sa inyo, ito po. O ito po ha, mahal ko kayo, kaya ako ginagawa yan. Hindi dahil sa kapalit po. Siyempre, isusulat mo yan, mag-iisip ka. Lahat ho yan. Tinanggihan ba ng pastor? Hindi. Bet hindi nyo tinanggihan? Hindi ko ginagawa yan para sa iyo. Ginagawa ko yan para kay Jesus. Amen po ba? Hallelujah. Minsan ho, tulad kanina, may lumapit. Pastor, pingin naman ng pera. Binigyan mo ng 20, hindi pa satisfied. Bakit 20 lang? Dapat ka ba magalit dun sa humingi? Hindi. Eh kulang nga siya sa pag-iisip, bet ka magagalit eh, hindi ho ba? Yung mga rewards po na yan, lumabas ho, nag-abono ka, walang nakapansin po. Pagdating ho ng ating Panginoon, ipuputong sa inyong ulo ang korona ng kaluwalhatian. Ikatlo na yan. Naku, ang bigat na. Uulitin ko po sa inyo, no?
sa mga gumagraduate po, pag tumataas o yung pinag-aralan ninyo, dumadami po yung inyong sinusuot. Ako po minsan, hindi ko gusto dahil pawisin po ako. Yun nga lang hong toga, pinagpapawisan na ako. Ito nga lang ho, nakabarong ako, tumatagak-tak pawis ko eh. How much pa po yung nilagay po sa inyo pang undergrad? Nilagyan ka ng kulay blue dito, pang masterado. Nilagyan ka po sa putong pa. Ito, ikatlong corona na ito, kapatid. Wow! Magmamarch po ang kapatid na Juan de la Cruz. Yung pastor ho, yung mga elders, nakaganon lang. Bakit ho? Wala ho tayong inggit, ano ho? We are happy for him, pero nag-iisip tayo, sana, Panginoon, nilakaran ko yung sinasabi ng pastor namin para kahit paano may isang corona ako. Alam niyo po, nung naglalakad po ako, ang dami nagsisigawan, may pumipito pa. Kala mo, artista ka, no? Lakad, pakaway-kaway. Kamusta? Ganun-ganun ako ng ganun eh. Bakit ka nakalakad doon po? Kasi pinaghirapan po yun. Pinaghirapan po. Alam niyo po, pansinin niyo pa sa amin pag may gumagraduate ho, meron kaming tinatawag na professorial medallion. Wala pa ho ako noon. Parang yun po yung corona ng buhay. Ang tawag ko namin doon, professorial medallion po. Mga 6 lang ang meron sa UST noon. Yun po yung pinakamataas na mga profesor. Yun yung naunang naglakad eh. Mga estudyante nakanganga, sila pala yung Big Six. Ang tawag sa kanila, Big Six eh. Naging disipulo ka ni Kristo. Kasama ka dun sa 12 ho na nagmamarcha ngayon. Tayo nakatingin lang. Andyan si Pablo, andyan si Abraham, andyan po si Isaac, andyan po sila Timoteo. Biwi na lang bahala natin yung mga corona ho. Tayo nasa gilid. Hindi po tayo naiinggit ha, walang inggit sa langit ho eh. Pero napag-iisip-isip po tayo roon, sayang ang pagkakataon na nung ako pa'y buhay, narinig ko na yung aral na yan. Kaya ito po ako, wala akong reward, pero napapanood ko po ang lahat ng mga tinawag ng Diyos na binigyan po ng corona. Ika-4, meron po tayo ng corona na panghabang panahon. Hallelujah. Sabi nyo nga ho, corona ng panghabang panahon. Yan, eternal crown ang tawag dyan. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 25, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Sino na po naka-join ng marathon dito? Sino ho naka-join na ng 100-meter dash? Di ba nung araw may mga palarong pambansa ho? Tinatakbo natin talaga yan eh. At ang sabi po dito, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala sa Olympics po. Hindi po pwedeng tie. Yung first place tie, hindi po pwede yun. Isa lang ang magkakamit ng ginto. Ito ho yung corona na panghabang panahon. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina. Sabihin nga ho natin, disiplina. Ayun, nakuha natin yung susi. Sinong bibigyan ho ng corona ng panghabang panahon? Yung may disiplina ho. Ito na, bibigyan ko po kayo ng hint. Sino po yung disiplinado? Maagang-maaga pa lang, alas 4, gising na para po mag-prayer. Ayan yon. Corona ho yan ng panghabang panahon. Sino po yung may pagpipigil po sa kanyang sarili? Nasa opisina po siya, no? Nagko-computer po siya. Yung asawa niya nasa abroad. Tapos yung secretary ho, lumapit ho, kumikindat-kindat na miniskirt. Gustong umupo sa lap niya. Sabi niya, hindi po pwede. Dahil mahal ko ang Diyos at mahal ko ang asawa ko. Disiplina ho. Tinanggihan mo. Ano mangyari, pastor, kung pinatulan ko? Tanggal ang corona. Maliligtas ka pa rin, hihingi tayo ng tawad eh. Pero tanggal ho yung corona. Ito po yung disiplina ho na gustong gusto ko na magmura. Pero nagparaya ako, pastor. Pinatawad ko na lang. At wala akong sinabing masama sa kanya. Kasi ang sinabi ni Jesus, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam yung ginagawa nila, hindi naman sila Kristiyano ho eh. Pagpipigil sa pagsasalita. Ito ho, maski sa pagkain, ayan. Hindi kasi lahat ho tayo, may pagpipigil din po. Disiplina ho. Hahaba na buhay mo rito kapatid. At yung may disiplina po sa pag-aayuno. Kaya china-challenge ko kayo kasi itong reward na ito, pagka ho na disiplina lang natin yung sarili natin sa prayer,
Na-disiplina ho natin sa pag-aayuno, na-disiplina natin sa pagbabasa ng Biblia, na-disiplina ho natin sa panalangin at sa lahat ng gawain ng Diyos, automatic ho yan, puputungan po kayo ng korona na panghabang panahon. Ayan. Doon nga lang ho sa Olympics ho, hinahangad ho natin yung gintong medalya eh. Diba ho? O, diba ho nagkaroon na tayo ng kaisa-isang gintong medalya sa Olympics po? Kay Heidelin po. Tama ho ba? Alam niyo ho yung lahat ng biyayang natanggap niya, umabot ho yata ng mga 30 o 50 million po yung tinanggap niya eh. May libreng bahay, may libreng kotse, how much more pa po kung tinanggap niyo yung corona ng panghabang panahon? Oh, hallelujah, ika-4 na yan. Pag hindi niyo na ako nakita rito, nakakuha ko na yung corona ng buhay makita niyo, ba't naman si Pastor nasa Ukraine na? Anong ginagawa nyo dyan? Mga kapatid, huwag kayong malungkot. Kukunin ko yung corona ng buhay. Alam niyo po, pag nakay Kristo ka, kahit barilin ka ho, hindi mo mararamdaman yun, kapatid. Ang makikita niyo po, sinasabi ko yung totoo, susunduin ka ng anghel. At pag sinundo ka ng anghel, nagkakantahan kayong tatlo, pupunta kayo sa langit. Paano kung hindi ka nakakilala sa Diyos? Nakasimamo to yung mga anghel. Halika na, at saka very harsh ang treatments. Halika na rito, dadalhin na kita sa amo mo. Naku, matakot na kayo. Kaya mga kapatid ho, ibigay natin yung buong puso ho natin. Corona ho ng panghabang panahon po. Disiplina lang ho yan. O ito ho, pati sa pagpasok natin, o sa mga music ministers natin. Disiplina. 9:45, andito na tayo. May corona ka ng panghabang panahon. Disiplinado ka eh. Sa prayer po, ito po kahit individual kasi nakikita namin yung mga prayer sa umaga at gabi. Pero kung disiplinado ka, yung hindi nakalimot sa panalangin, kahit ang sarap ng pagkain, fried chicken, pero yung palagi hong uunahin yung pagkain, pagkatas saka mananalangin, magpapasalamat, tanggal ho yung corona ng panghabang panahon. Pastor, discipline po ginagawa ko. Sinabi nyo, 5 chapters po, ganun po ginagawa ko araw-araw. Corona ho ng panghabang panahon. Ito po, number 5. Corona ng kaligayahan o corona ho ng kagalakan. Ano po ito? Sabi po ni Pablo dito sa unang Tesalonica, hindi ba kayo ang aming pag-asa? Hindi ba kayo ang aming kaligayahan? Ito po yung each one bring one. Tanong, meron na ho ba kayong na-share na naging Kristiyano? Pag wala pa hanggang ngayon, wala po yung corona ng kaligayahan. Pastor, meron na ho kong dalawa, nadala ko sa church. Tapos yung dalawa ho na yon, nanganak ko, dahil yung dalawa ho na yon, naging pastor. Oh, hallelujah. Talagang corona ho ng kaligayahan. Pero 30 years na po ako nasa church, pastor, ni isa wala akong nadala. Pasalagkaan niyo po yung puso ninyo ngayon. Wala kayong corona ho ng kaligayahan. Sabi ni Pablo, hindi ba't kayo ang aming pag-asa? Hindi ba kayo ang aming kaligayahan? At ang koronang maipagmamalaki namin sa harapan ng Panginoong Hesus, pagparito niya, oo, kayo ang aming karangalan at ang aming kaligayahan. Ulitin ko lang ho, kahit isa lang, each one, corona na kagad ng kaligayahan. Balik ulit tayo sa tanong, may nadala ka na ba? Minsan natatawa tayo, ano ho? Oo nga, Pastor, 30 years na ako. Tanggap ako ng aral ninyo. Basa ako ng basa ng Biblia. Nahihiya kasi ako mag-share ho eh. Siyempre, kung nahiya kayo, wala din kayong corona ng kaligayahan. Napakapalad ho nung mga nag-share, tapos yung nag-share sa kanila, naging pastor, tapos yung pastor ho, namamahala na ngayon ng libo-libo. Oh, hallelujah, parang multi-level networking ho yan eh. Yung isang tao lang na yon, ginamit ng Lord sa conversion po ng marami, ay pasok na pasok ka sa corona ho ng kaligayahan. Kaya ito ginagawa ko, sinisimplihan ko po. Minsan pag may problema yung estudyante, anong problema ka? Sir, kasi nawawalan po ako ng pag-asa. Alam mo ba, may pag-asa, may Diyos eh. Tumingin ka sa langit, sabi kong ganun. Minsan may mga naseseran ako sa simpleng mga pangungusap lang. Sabi ko, tignan mo yung balat mo, kasi sinare din sa akin. O kiskisin mo, ano yung nakikita mo dyan? May mga libag ho. O yan, galing tayo sa lupa eh. Alam mo po yan, pag namatay ka, yung iingat-ingatan mo na balat mo, pabalik sa lupa. Ay, totoo nga sir, O yun yung pagkakataon. Recently ho, meron akong ka-classmate ng college, pag katagal-tagal na,
biglang nag-message sa Facebook po, sana ipanalangin mo yung anak ko, comatose ngayon. Grab the opportunity po, kausapin ninyo. At kung kailangan mo pang maglabas ng pera para tumulong sa anak niya, can we all say amen? Gawin ninyo para maligtas siya at ang kanyang buong pamilya. Ayan na ho yun, korona ng kaligayahan. Kung gusto niyo po niya, magpaturo kayo kay Sister Linda Bilog. Magaling ho si Sister Linda Bilog sa mga ganyan no eh. Paano ho yun? Pero nyo nakaupo lang siya sa eroplano, mamaya-maya ho yung lahat ng katabi niya, Kristiyano na. Saan ka naman nakakita ng ganon? Sa jeep ho, uupo lang po yun. Kasi meron siyang pleasing personality ho. Yung nakangiti ho siya. Kung kuminsan ho, kahit na kapatid, mahal ka ng Diyos, nakita parang kamukha ni Joaquin Pajardo, tumatakbo. Ang natatawa lang yung mga matatandaan, hindi naman kasi nila kilala si Joaquin Pajardo. Balik na lang ako kay Romy Diaz para makilala ninyo. Minsan natatakot nga yung estudyante pag inalis ko yung ano ko eh. Ay, yan pala si Sir, nakakatakot. Parang kalaban ni Robin Padilla sa pelikula. Pero may mga pleasing personality, gamitin ninyo. Sana nanonood po si Sister Linda. Glory to God ho. Si Sister Linda po yung pagka umupo siya, maya-maya ho yung dalawang katabi niya, nagpupuri na sa Diyos. Sana may ganun tayong puso. Yun pong hindi naman ninyo kakilala, mamaya ho, yung nakangiti kasi kayo ho, mamaya sinisiran nyo na ng salita ng Diyos. O yan po, sabi po ni Pablo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Ulitin ko po baka po sa church na ito, baka po walang makakuha ng korona ng buhay. Pero may shortcut ho may shortcut. Pwede ho ninyong gawin yun, Sister Ogie. Punta tayo ng Iraq. Punta tayo ho ng Pulo. Pag-preach tayo sa mga Abu Sayyaf, pag pinugutan tayo ng ulo po, automatic po yung reward ng buhay. Pastor, ang hirap-hirap naman kunin yan. Nasa pagdidesisyon nyo po. Kayo ang bahala. Basta sinasabi ko lang po, yung naramdaman ko nung panahon ng graduation po, mga nakarang araw, ang lahat po ng sinabitan ng magna cum laude, umiiyak, ang saya-saya. Lahat po ng sinabitan po ng summa cum laude, mag-isa lang naman po siya, talagang tumatalon po at diniliver niya yung valedictory address. Habang dinideliver niya po, yung mga magulang, ako po, pag nakita ko yung mga magulang, iyak ng iyak, yung anak ko, nakalagay sa TV. Yung mga nabigyan po, ito nga lang ho, sinabitan ko ng medalya. Ano po yung medalya? Loyalty Award. Kahit hindi magaling yung estudyante, bakit po? Biro mo, kinder, elementarya, high school, sa UST po graduate. Talagang daman-daman yan nung sinasabi kong ganon. Sir, nabuhay ako sa UST, mamamatay din po ako sa UST. Sabi niya gano'n, grabe. Darating ang panahon po, lalagyan tayo ng corona. Huwag ninyong panghinayangan po yung araw-araw. Minsan kapatid, ano ho, dumadating sa punto, nagkakasakit na rin ho yung aming kalusugan eh. Bakit ho? Biro nyo po, pag uwi mo sa trabaho, isusubo mo na lang yung pagkain mo, nag-ring yung yung alarm clock po. Ano yung pupuntahan mo? May panalangin. Bakit kailangan mo manalangin? Hindi po dahil sa reward. Secondary lang ho yan, kaya ako tinuturo. Bakit ho? Nahihiya kasi ako sa Diyos. Na yung pinangako po namin, 2 taon na nakakaraan, walang tatayo po sa gap. Minsan ho, pagpasok ko, Lord, wala na ho akong makakasama. Nag-pray ako. Pag-pray ko ho, biglang pumasok Sister Emmy, pumasok ko si Brother Greg, pumasok ko yung mga kapatiran, and without us knowing it, 20 na kami sa loob po ng prayer circle. If there are 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. Sinabi ko po ang lahat ng kaparaanan, mga kapatid. It is up for grabs. Magmamarcha po tayo pagdating ng panahon. Sino-sino po, hindi ko kilala, pero ako po ay humihiling sa Diyos na sana po may maputungan ng corona sa lahat ng naririto po sa Peace of Harvest Christian Ministry. Bilang pangwakas po, huwag kayong titingin sa tao, huwag kayong titingin sa hirap, huwag kayong titingin po sa paninira, huwag kayong titingin sa pagod. Ano pong sabi ng Hebreo 12:2? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus sapagkat sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Pag pagod na, fix your gaze unto Jesus.
Ulitin ko po, hindi yung rewards ha, secondary lang yun. Ubus na yung pera mo, kakasupport sa church, fix your gaze unto Jesus, kapatid. Nasisira na po yung kalusugan ninyo, ang Lord ang may-ari ng kalusugan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus at makakamtan natin ang lahat ng gantimpala na ito. Tayo po lahat ay tumayo, palampakan po natin ang Panginoon. Praise God, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, itinatama niyo po ang church na ito upang ang bawat isa po ay magsumikap, lalong-lalo na sa lahat ng mga gantimpala na ito na makakamtan po na magtsatsaga hanggang sa wakas. Panginoon, itinuturo niyo po ito sapagkat marami ka pong tinatawag sa church na ito. May mga programa po kami na mag-i-street evangelism po kami. Baka po may mga gusto ng corona, Panginoon, tawagin niyo po sila. Meron po kami mga kasama sa mga pagluluto po at pamamahagi ng mga pagkain para sa mahihirap. Katulad po sa labas, narariyan si Rick, Panginoong Ama. Sana may mga makakatuwang po na magluluto, magbibigay ng pagkain, at mga sasakyan po kung saan iikot kami sa iba't ibang bahagi po ng Marikina at ng Maynila upang ipamahagi po ang mga pagkain at mga tubig at mga damit na ito sa lahat po ng mga inyong mga minamahal na mga kapatiran. Panginoon, sabi ninyo, ikaw ay nagutom, hindi ka namin pinakain. Ikaw ay nauhaw, hindi ka namin pinainom. Ikaw po, Panginoon, ay nasa ospital, hindi ka namin dinalaw. At ikaw po ay nasa bilangguan, hindi ka man lamang namin pinuntahan, Panginoong Ama. Ito na po yung pagkakataon for the rewards, Panginoong Ama, sa lahat ng gantimpala, sa lahat ng mga corona, Panginoong Ama. Sa lahat po ng nagtsatsaga, yung corona po na nagbibigay ng disiplina po sa amin, Panginoong Ama. Na sa umaga po ay naroroon, sa gabi hindi pa rin umaalis, nag-aayuno siya, Panginoon, nagbabasa ng Biblia, inaawitan ka kahit walang nakatingin, Panginoong Ama. Ikaw ang nakakaalam ng aming mga puso at ang corona na ito ay binibigay ninyo sa mga kapatid po magtsatsaga hanggang sa huli. Ang disiplina po at ang pagsunod po sa inyong banal na kalooban na may gustong-gusto mang makita ang mga mata namin na hindi na tama. Pinapasailalim po namin sa aral mo, Panginoong Ama, na ang dila po namin ay gustong manakit ng kapwa, pero ang sabi niyo, Panginoong Diyos, yun lamang pong magaganda ang aming sasabihin, na gustong-gusto pong maghiganti ng aming puso, na gaya ng binasa namin kaninang umaga, ang paghihiganti para sa iyo lamang, Panginoon, at hindi para sa amin. Panginoong Diyos, ikaw ang kumilos po upang ang lahat ng mga corona po na ito ay tanggapin po ng lahat ng mga kapatiran. Muli, Ama, maraming salamat. Marami pa kaming mga aral na inihahanda po at patuloy tuturuan niyo po kami, Panginoong Diyos. Siya po na nagpapakababa ang siya ninyong itataas at siya po, Panginoong Diyos, na nagpapasailalim sa inyong kalooban ang siyang bibigyan ninyo ng buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat, Ama. Ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa banal na pangalan po ni Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Ngayon naman po, tayo tumako sa ating love offering. Hawakan po natin ang ating mga kapo. This is ourselves to the Lord. Heavenly Father, we thank you, we glorify you, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga offering, ang tithes, Panginoon. Ito po yung inyong panghalinisin, Panginoon, na maging dapat po itong aming offering sa inyo at magamit po ito sa kanal na sambahan ng Panginoon. Pinag-pray rin po namin ang mga tao, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, na pagpili po sila i-bless at i-touch ang mga tao sa kanyang paligid para po i-bless po, Panginoon, ang mga tao ito. Pinagdadasal din po namin, Panginoon, ng mga businesses, ang mga trabaho na inyo po ginagamit para po kami ay makatanggap, Panginoon, ng mga blessing na ito. Patuloy niyo po ang pagpalain, Panginoon. Pinag-pray din po namin, Panginoon, ng mga tao na nangangailangan for medical use, Panginoon, sa mga gamot, sa mga hospitalization. Inyo po patuloy na provide, Panginoon, ang mga pangangailangan. Lord, maraming salamat po at kami po inyong ginawal po.
Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na nagdiriwang po ng kanilang kaarawan simula po sa araw na to hanggang sa paparating na linggo. June 20 po, si Sister Joyce Reynoso. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po niya. Hindi po si Sister Jemima Nicole Felipe. At sa June 25 naman po si Brother Ruiz Charles Racamora. At meron din po tayong kapatiran, couple na mag-celebrate ng kanilang anniversary this coming June 25. Walang iba po ang ating kapatid na Brother Vic and Sister Linda Soriano. Ayan, po sila. Purihin ang Panginoon. Sige po, ipanalangin po natin yung ating mga kapatid na magdidiwang po ng kaarawan at kanilang anibersaryo. Hallelujah, Lord Diyos, Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay po ng aming mga kapatid na magdidiwang ng kanilang kaarawan sa linggong paparating. Maraming salamat sa taon na nagdaan sa kanilang buhay na patuloy, Lord. Kayo po ang kanilang naging patnubay at gabay. Ang mga salita mo, Panginoon, ang siyang patuloy na nagagabay sa kanila at nagtutuwid sa kanilang mga pagkakamali. Maraming salamat sa maayos sa kalusugan, sa pagpaprovide ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. At dalangin po namin sa marami pang taon sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy na kayo ang maghari sa kanilang mga buhay. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po sila ng maayos sa kalusugan, ang kanilang mga pangangailangan, mga trabaho, negosyo, na ito ay inyong patuloy na gamiting daluyan ng pinansyal sa kanilang mga buhay, Panginoon. Gayon din, Panginoon, pinasasalamatan ka po namin sa buhay po ni Brother Vic at ni Sister Linda Soriano, na patuloy, Lord, na kayo ang nagiging sentro ng kanilang pagsasama. Panalangin po namin sa mga taon pa na darating sa kanilang buhay. Patuloy niyo po silang magamit sa inyong ministeryo at patuloy, Lord, na kayo ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Patuloy, Lord, na makita at kayo ang maluwalhati sa kanilang pagsasama. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan at patuloy, Lord, na gamitin mo po silang daluyan ng pagpapala sa mga mahal po nila sa buhay at sa kanilang mga kapatiran. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. At muli po, pinapaalalahanan po ang bawat isa o iniimbitahan ang bawat isa na dumalo po sa ating Bible study. Every Wednesday po yan ng gabi, alas 7 po ng gabi yan sa ating Facebook page. Through Facebook Live po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So muli po, every Wednesday, alas 7 po ng gabi, through Facebook page. So yung ating Peace of Harvest Christian Ministry Facebook page. Ayan, live po yan. At everyday naman po meron po tayong prayer meeting. Ito po yung araw-araw na ginagawa po ng ating bahay-sambahan tuwing alas 5 po ng umaga via Facebook Messenger. Kayo po ay aming iniimbitahan at samahan niyo po kami para po tayo ay manalangin, hindi lamang po para sa ating mga prayer request, maging sa mga kapatiran po at kasama na po dyan yung ating panalangin sa ating bansang Pilipinas. Gayon din po, then every evening naman po, meron din po yung night of prayer, 8 p.m. Except po yung Wednesday para po makapagbigay daan sa ating Bible study. So, prayer meeting muli po, alas 5 ng umaga at meron din po tayong alas 8 sa gabi naman po. Prayer meeting, inimbitahan po ang bawat isa. At kung wala na pong iba pang announcement, muli tinatawagan po natin ang ating mahal na pastor para po sa ating closing prayer and benediction. Inaanyayahan ko po na tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Huwag po nating hayaan na dumaan ang isang araw po na hindi tayo nakakagawa kay Kristo po. Kaya patuloy lang po ang pagbalik natin kay Yahweh at tamasahin po natin ang lahat ng pagpapala sa Biblia po. Magandang umaga, Ama, at sa panandali ang paghiwa-hiwalay po namin, inihiling namin po na ingatan niyo po kami, proteksyonan niyo po kami, ilayo niyo po kami sa panganib at anumang uri ng mga biglaang aksidente. Kung paanong ligtas kaming naparito po sa inyo pong bahay-sambahan, ang iba po sa amin ay kakain sa labas, mamamasyal, uuwi sa kanilang tahanan. Samahan nawa po kami ng inyong pong mga banal na anghel upang wala po ni isa sa amin, Panginoong Ama, ang mapahamak po o may mga masamang mangyari po sa aming buhay.
Kaya po sa umagang ito, Panginoong Diyos, talaga pong sasaliksikin namin ang inyo pong mga salita. Bawat mga pinag-uutos mo ay itatanim namin sa aming mga puso. At kung amin pong malakaran, Panginoong Ama, ikaw nawa po ang maluwalhati po sa buhay namin, Panginoong Diyos. Lalong-lalo na ang mga panalangin, ang pagbabasa ng Biblia, ang pag-aayuno, at ang soul winning po, Panginoong Ama. Ito po ang mga kaparaanan upang magkaroon po kami ng corona na hindi po kukupas, magpakailan pa man, Panginoong Ama, at loobin niyo po, lalong-lalo na ang aming mga kabataan po na mag-invest po sila wisely, Panginoong Ama, sa lahat po ng mga pagpapalang ito. Kaya sa umagang ito, Panginoong Diyos, akin pong itinatagubilin at ipinananalangin po ang kawan na hinirang mo, ang Feast of Harvest Christian Ministry. Panginoong Diyos, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig po ni Hesukristo na aming Diyos, ng karunungan po at ng pagpapala at ng katalinuhan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po, Ama, ang lahat ng mga hinirang mo na iyong mga anak. Unang-una sa lahat, maranasan namin ang kapangyarihan po ng pagbalik kay Yahweh sa taong ito, 2022. At gayon din naman po ang bisa at ang kapangyarihan po ng Aklat ng Bilang sa 24 hanggang 27. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at pagpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray po. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Amen. Tayo po ba ay pinagpala sa mensahe ng Panginoon? Ayan, dalangin po natin at gawin nating goal sa ating buhay. Makuha natin yung 5 korona ng buhay. Amen? Ayan, bago po ang lahat, happy 30th anniversary po muli sa Feast of Harvest Christian Ministry. At sa lahat po ng mga tatay, happy Father's Day po. Sige pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Awitin natin, pahuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, pahuring awit, pagkat siya'y dakilaan, tapat. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakilaan, tapat. Pagkat siya'y dakilaan, tapat. Pagkat siya'y dakilaan, tapat. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang buhay iyong tinawid. Kaya ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit na pag-asa, ang pag-ibig na pagpupuri, at pasasalamat, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aming Jesus, o aking Jesus, o aking Jesus. Amen, hallelujah, hallelujah. Happy Sunday po sa ating lahat. God bless us all. At ingat po tayo sa pag-uwi. Kita-kits po tayo next week. Happy Father's Day!
lang,